Ang Epson printer mo ba ay blinking na at hindi nakakapag-print, hindi nakakapag-scan? Baka ang problema naman ay ang scanner lens. Ang tanong, paano nga ba magpalit ng scanner lens? This is your Kotek Alan Tamarino signing on. Welcome to my vlog. So meron tayo dito guys. This is Epson L3250 with Wi-Fi na siya. So pinakang ano nito, yung lens, yung unang video ko, kung makikita nyo yun, recent video na in-upload ko. Ito na yung kanyang part 2. So ngayon pag-aaralan natin kung paano nga ba palit ng lens. So syempre tanggalin na natin yan. Tinanggal ko na yung mga cable niya. Ito yung tinanggal, tatlo lang naman yan eh. Ito para sa power, yan, sa command. Ito naman para sa lens. Ito naman para sa dynamo to power the scanner. Right. So baliktarin lang natin guys. Tanggalin natin yung limang tornilyo. Isa dito, dalawa, tatlo, apat, lima. So ngayon, since natanggal ko na siya, babalik natin ulit ganito, pataob ulit. Yan guys. Then dito, iaano mo lang to, iaangat mo lang tong side na to. Ito, angat to. Then sa kabila din, iangat din sa side. Yan. Para yung pagkakalak niya ay matanggal. Yan, alright. So minsan, kapag unang bukas guys, eto may lock yan dyan. Yan o. Yan. So dapat sundutin mo yan. May butas yan dyan. Sundutin mo lang. Ayan, tanggalin natin. Tanggalin natin. Dahan-dahan lang. Yan. Alright. Careful. Dahan-dahan. Alright. Yung. So natanggal pati yung kanyang glass. So nakaganito siya. Yung glass, babalik na natin. Ganyan. So pagbalik ng glass, push mo lang naman yan dyan. Yan. Then, dito. Alright. So pasok mo lang. Anahin natin dito sa side na to. Alright, so ganyan. Then push. Ito, iangat yan. Yung mga lock niya, iangat. Okay, para ma-lock in. So, okay na yan guys. Next. Ito naman, sa scanner lens niya, ito yung pinakang ano. So yan, hindi mo yan magagalaw moving from here, from that going to here. So, ang gagawin natin, iaangat mo lang siya. Angat. Then, dito, ito yung pinakang lens niya. Ito guys. So, dapat kuha na lang kayo ng matulis na bagay. Mayroon yan ditong lock. So, tatanggalin nyo lang yung lock. Yan. Igaganon nyo lang guys yung lock. Yan. Diba? Yan yung gumagalaw. Tanggalin nyo lang yung lock ganyan. Then, that's it. Pwede nyo na yan tanggalin. Yun. Diba? Then, ito naman yung kanyang lock. Ayan, lock mo lang. Then, yun na. Palitan mo na siya ng scanner lens. Ito yung, bilhin nyo lang to. Sa Shopee, available siya. Sa Lazada, available. Nasa 300 to 400 yung price niya. Pwede din naman one set. No, kung sira na yung dynamo o yung motor niya, so one set na yung bilhin niyo, nasa 700 data yung price or nasa 500, something like that yung mga pricing niya. Right, so pag ano naman, papalit na tayo. Alright, so ito yung bago nating lens, ito yung luma. Yan. So balik na natin siya. So, ito nakapaganyan yan. Take note lang yung lock niya, ha? So, babalik muna natin yung kanyang cable. Ito.
Gawan nyo na lang paraan kung paano nyo siya mayan. So, gamit lang ako ng tweezer. Yan. Pasok ko siya dyan. That's it. Then lock. Alright. So, tweezer, or kung paano nyo siya ibabalik. So, ganun lang naman. Then, hanap na lang kayo ng medyo matulis na bagay. Then, yun, gawan nyo na lang ng paraan. Kung wala kayong tweezer. Then, so, pagbalik dito, take note, dapat hindi mawala yung spring na to. Kasi yan yung nagpo-push. Pagbaga, para lumaro yung yung lens natin. Then, push lang natin. Then, yung purpose ng spring para gumalaw-galaw to, ganyan ha. Flexible siya. I mean, nagmo-move dapat siya kasi gumaganon yan eh. Right. So, ngayon, instead of placing this into this part, dito na natin siya lalagay sa part na to. So, lagay na natin siya dito. Okay na, di ba? So, lagay na natin siya dito. Yan. Then, sunod, ito, yung kanyang cover, balik na natin. Before that, punasan muna natin yung kanyang yung kanyang glass. Kasi, kala mo madumi na, di ba? So, yung dumi nasa labas pala. So, punasan natin sa loob, pasiguro tayo. Then, sa pagbabalik nito, guys, ganito lang siya. Yan, pataob ulit. Then, hawakan nyo itong, ito, hawakan nyo pa ganyan. Para hindi siya sumabit. Then, i-place mo siya in the same location. The same placement tayo, guys. Yan. Yan. Alright. That's it. Then, ganun. Lock na natin siya. And, yan. To make it sure, ito nakalock ito. Yan. Ganyan. And that's the time na lagyan na natin siya ng tornels. So, balik na natin yung kanyang tornels, guys. So, 5 yung tornilyo. Tingnan nyo na lang kung saan ko siya piniplace. Tanggal dito. Alright, so ito medyo complicated to, guys. Ito. Dapat alam nyo din to. Tingnan nyo yung flex cable, yan. So dito may naputol ng isa. So hindi naaabot yan. Yan. Kung manonotice natin, meron ng isa dyan na naputol. Ito. Yung isang ito. So, ang gagawin natin dyan, gugupitin natin yan, guys. Para umabot yung connection niya, gupitin natin. Yan. Gupitin lang natin. Bawasan lang natin, guys. Alright.
That's it. Okay na yan. Okay. Yan naman guys, balik na natin to dito. So, yung pagputol ng flex ng contact point niya, pinutol ko lang yun kasi may isang naputol. Kasi hindi na siya aabot pa. Kaya binawasan ko para umabot yung isa. So, balik na natin guys. Alright. So, dito, then ito, alright. Ayan, let's see. Plug in, then power on. Tingnan natin yung lens kung gumalaw. Okay. Nag-stop siya guys. Error to portion. Okay, power off. Power on. Parang sumabit siya dito. Okay. Ayun, sumabit dito guys. Okay. So may mali tayo. Power off. So dito parang bumukol. Sumabit siya. So may mali. Ayan ah. Tanggalin ko muna to. Then ito parang sumasabit. Okay. So, nangyari, yung lock, mali yung placement ng lock. Ayusin ko lang. Yun. Kaya pala sumasabit, guys. Mali yung placement ng lock. Okay. Try natin. Plug in. Then, power on.
Yan, nag-boom na siya. Pero naka steady orange. Kasi error kanina. Yan, movement na. Movement na. Moving na siya guys. Right? Okay. So, error. Power off natin. Kasi ito yung error kanina. Ngayon, power on natin ulit. So, kapag may na-encounter kayo na error, i-power off, power on nyo muna. Baka madala sa mga ganyan. Yan. So, nag-move na siya. Then, that's it. Antayin lang natin mag-stable to. Alright, so steady na siya guys. Now, balik natin yung cover niya. Ito, natatanggal to ha. Ito. Yan yung, ito yung pumapasok doon. So, i-bend nyo lang siya. Yan. Pasok nyo lang to dito, then bend. Then that's it. Okay. Ito naman, pasok nyo lang dyan, dun sa side din dito, bend ulit. Yan. That's it. Ngayon, let's have a photocopy. Tingnan natin kung okay na ba talaga yung kanyang scanner. So, meron tayo ditong photocopy na picture. Yan. Place lang natin dyan. Then, blank paper. Then, colored. Yan, kinain na yung bond paper. And yes, that's it. Still, we don't have a problem on the output. So, napakaganda pa ng output niya, guys. Alright, ayan. So, back to normal na yung problema ng printer. Nangyayari yan. Bakit nga ba nangyayari? Kasi, kumbaga, yung pinaka-activity ng printer na to, more on photocopy or Xerox. Kaya, nasira yung kanyang lens. Ito yung kanyang lens. So, commonly, ito yung nasisira, guys. So, bili na lang kayo, order na lang kayo via Shopee or via online. So, yung nangyari kanina, explain ko lang din bakit nag-stack up siya dito kasi mayroon yan diyang lock pailalim. Then, instead of papunta dito yung lock, so napunta doon. Kaya, kumbaga, ganito yung nangyayari kanina. Explain ko lang ha. So, yung lock, dapat nandito siya, naka-place. Dapat dadaan siya dyan eh, ganon. Ganyan. So, anong nangyari, dito siya naka-place, kaya binablock niya. So, ganyan yung nangyari, kaya nabablock niya, nandyan yung lock. Kaya hindi ito makamove dito. So, dapat nandito yung lock. Yung inayos ko kanina. Alright. So, sana may natutunan tayo sa video na to. This is Elvis Chicote, Kalita Marino, signing on. Signing off, I mean. Peace out, guys. Good morning. So, sana may natutunan tayo. Alright.